Papaanong naisip ni MVP na ilagay si Jimmy Alapag o isingit sa coaching staff ng NLEX Road Warriors? Ngayon meron naman daw silang tumatayong head coach na capable din naman. Simple lang ang sagot, bagsak po ang rating si Jongoy Chico para kay MVP. Ang NLEX naging usap-usapan last conference, baka isa na rin ang NLEX sa magiging contender teams ni MVP dahil nag number 1 seed lang naman sila at tinalo nila yung mga bigger teams. Kaya natalo sila ng 8 seeded na team imbes na twice to beat sila nun. Ang problema, twice din silang natalo, so parang sila pa yung 8 seeded. Maintindihan mo naman kasi ang nakapwesto sa 8 seed ay ang main team ni MVP na TNT Tropa. Sa ganitong resulta ng kanilang campaign, sapat na ba na dahilan para palitan na agad ang kanilang head coach na subok na rin bilang isang champion coach? Kumpara kay Jimmy Alapag si Jongoy Chico, mas maraming napatunayan sa coaching job. Pero dahil si Jimmy Alapag nakapag-NBA, kaya posible din na sa kanya ibigay ang pagiging head coach. Ang NLEX, desperado na rin dahil papalit-palit sila ng coach. Ganun pa rin naman. Si Frankie Lim halos wala pang isang taon napalitan. Si Jongoy Chico wala pang 3 taon. Heto, mapapalitan na rin. Pero klaruhin lang din natin sa lahat. Hindi pa ho napalitan si Jongoy Chico. Rumor pa lang po yan dahil ang totoo niyan, si Jimmy Alapag, kinuha ni MVP galing sa US dahil gagawin pala siyang consultant at hindi bilang head coach. Sa isang banda, hindi ko rin naman sinasabi na hindi magiging head coach si Jimmy Alapag sa NLEX. Posible din po na sa kanya ibigay ang trabahong to dahil ang kontrata ni Jongoy Chico sa NLEX ay expired na. Hanggang ngayon, wala pang sinasabing planong NLEX para sa magiging next head coach nila. Ayon sa isang text message ni Jongoy Chico sa Spin, nagpa-practice pa rin daw po siya as head coach sa kanila kasi wala pa naman napipiling NLEX management. Tapos, not sure kung siya pa rin ba o iba na. Sakto naman na kinuha nila si Alapag kaya may rumor. At kapag dumating na si Alapag, dyan lang malalaman kung siya ba talagang gagawing head coach. At si Jongoy Chico naman hindi na dapat malungkot dahil siya ay ilalagay, i-renew pa rin ng NLEX pero this time bilang consultant na. Kumbaga babalik ta rin. Parang ganito din ang nangyari sa Phoenix. Sa ngayon, ang pinakasigurado ay ang role ni Jongoy Chico nasa dalawa lang. It's either consultant or head coach pa rin. Kumbaga, hindi naman siya totally masisibak. Ang importante, may role. Dahil sa balitang to, excited ng lahat para sa another coaching job ni Jimmy Alapag. Marami na rin gusto makita siya sa PBA. Ang Mighty Mouse na subok na rin sa coaching since Alab Pilipinas days. Pero sa palagay niyo mga bagay ba kay Jimmy Alapag? Yung pagiging head coach sa NLEX. Christian David ang pang-anim na player na papakawala ng Blackwater. Kahit hindi pa alam kung sino magiging kapalitan, sigurado na raw sila na ibabagsak na rin nila si Christian David bilang kanilang big man na isa pang tall guard. Yun nga tall guard sa US pero sa PBA ginawang big man. Hindi alam kung paano utilize ang ganitong klaseng player na may rare talent. Recently lang, sinabi ko na rin ang Blackwater magkakaroon ng big revamp. At ito na yung biggest revamp na gagawin nila sa buong buhay na kuno. Pinakamalaking revamp na gagawin nila sa history ng franchise under Pat Aquino. Mukhang ngayon pala nagsiseryoso ang team. Pero kung totoo na seryoso sila ngayon, bakit nga ba nila papakawalan si Cedric Barefield? Sigurado ba sila nakakayanin ni Doc Panopio ang mag-lead sa roster? Batang-bata pa, walang experience. Naglalaro lamang siya sa anino ni Barefield tapos tatanggalin pa? Ayon sa isang rumor na balak daw tong ibigay ng Blackwater sa Magnolia. Pero ang Magnolia wala pang sagot kasi meron naman silang formidable na big man na kung kukunin nila sa David, baka mabangko lang din. Kung ako sa Blackwater, dahan-dahan muna sa paggalaw kasi sila ngayon yung sobrang hot sa trading market. Although reasonable naman ang konti ang pag-trade sa kanya pero hindi rin naman yan ang solusyon. Si David nagkaka-average ng 7 points per game. Somehow may green light siya na nakikita ng ibang coaches kasi athletic pa lang batang to at masipag. Nawala lang yung pagka-shooter niya talaga dyan sa Blackwater kasi nga dapat tall guard yan na wing. Masasayang siya sa Blackwater. Mabuti sa Ross na lang yan. Baka kayang palabasin ni CYG ang talento niya.